Breaking news, na-hijack nga ba ng Yemeni Houthi ang isang Israeli ship sa Red Sea? Nagpahayag si Houthi military spokesman Yahya Sari. Ayon sa kanya, ang hukbong pandagat ng Yemeni Armed Forces sa tulong ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagsagawa ng operasyong militar sa Red Sea. Ang mga resulta nito ay ang pang-hijack ng isang barko ng Israel at pagdala nito sa baybayin ng Yemen. 25 crew members ang na-hostage, gawa ng pag-hijack ng Houthis sa barko ng Israel. This is just the beginning, babala ng Iran-backed militants sa Israel. Ang tanging naintindihan lamang ng Israel dito ay ang wika ng puwersa nito. Binatikos ito ni Netanyahu at tinawag niya itong Iranian Act of Terrorism. Ang pag-agaw ng mga rebelding Houthis sa tinaguriang Israeli ship sa Red Sea ay nagkaroon ng malaking kontrobersya. Hindi bababa sa 25 crew member ng nasabing barko ang na-hostage ng grupong Yemen ayon sa mga report. Sa isang nakakagulat na pahayag, sinabi ng Iran-backed militant group na ito pa lamang ang simula. Ang pag-hijack sa Israeli ship ay isang praktikal na hakbang na nagpapatunay sa pagiging seryoso ng hukbong Yemen. Sa pagsasagawa ng labanan sa dagat, anuman ang mga magiging gastos at kahihinatnan nito. Ito na raw ang simula. Inamin naman ng Houthis na sila ang nang-hijack sa barko ng Israel dahil sa di umano'y koneksyon nito sa Israel sa gitna ng digmaan. Narito ang pahayag ni Houthi military spokesman Yahya Sari. The Yemeni armed forces confirm that they will continue to carry out military operations against the Israeli enemy until the aggression against Gaza Strip stops and the ongoing ugly crimes against our Palestinian brothers in Gaza and the West Bank stop. Gayunpaman tinanggihan ng Israel ang mga link sa barko at sinabing naglalakbay ito mula sa Turkey patungong India. Ang IDF ay nagpahayag na walang Israeli staff sa barko na na-hijacked ng Houthis. Ang mga crew ay iniulat na nagmula sa maraming bansa, kabilang na ang Bulgaria, Pilipinas, Mexico at Ukraine. Binatikos ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang insidente at tinawag itong Iranian Act of Terrorism. Ayon sa kanya, this is another Iranian act of terrorism that represents an escalation in Iran's belligerence against the citizens of the free world, with concomitant international ramifications vis-à-vis the security of global shipping routes. Ang Houthi na suportado ng Iran ay nauna nang nagbanta na targetin ang lahat ng mga barkong Israeli sa dagat. Pinayuhan ng grupo ang mga bansa na pauwiin ang kanilang mga mamamayan na nagtatrabaho bilang crew sa mga barkong ito. Nangako ang mga Houthi ng Yemen na ipagpapatuloy ang pag-atake hanggang sa ihinto ng Israel ang pambobomba sa Gaza. Ang mga rebelding Houthi ay naglunsad ng ilang aerial attacks laban sa Israel mula noong October 7. Ang Iran ay isa sa mga punong tagapagtaguyod ng Hamas, gayon din ng iba pang grupong anti-Israel, tulad ng Hezbollah. Ang hakbang na ito ay nagpapataas ng pangamba na ang digmaang Israel-Hamas ay maaring tumagal o lumawak sa natitirang bahagi ng Middle East. Kwentuhan muna tayo. Kilala niyo ba ang pinaka-sikat at magaling na spy agent ng Israel? Ano ang kaniyang mga ginawa at paano siya nahuli ng kalaban ng Israel? Pakinggan natin. Si Kamal Amin Thabet ang isa sa maituturing na pinakatanyag na bayani ng bansang Israel. Subalit, alam ba ninyo kung ano ang kaniyang pangalan? Iyon ay walang iba kung hindi Eli Cohen na isa sa pinakadakilang espiya ng Israel. Ano nga ba ang istorya ng nakamamanghang Israeli na ito? At paano niya nagawang i-infiltrate ang mga matatas na opisyal ng gobyerno ng Syria? Sa loob lang ng 3 taon bago siya patawan ng parusa noong 1965, paano niya napagtagumpayang makuha ang simpatya ng kanilang kalabang bansa at magawang isiwalat sa Israel ang lihim ng gobyerno niyon? Hindi natin lubusang matatalakay ang kwento ni Eli Cohen kung hindi natin binabanggit at isinasalaysay ang patungkol sa Mossad, ang tanyag at isa sa pinakamagaling na ahensya ng pang-espiya hindi lang sa Israel, kung hindi maging sa buong mundo. Itinatag noong December 13, 1949 ang ahensya ng Mossad
At magmula noon ang agents nito ay nasangkot na sa sari-saring pangangalap ng mga klasipikadong impormasyon at maging sa mga gawaing pagkontra sa mga terorismong nagaganap sa Israel. Isa sa tumatak na ginawa ng Mossad ay ang pagdukot sa isang takas na Nazi na nagngangalang Adolf Eichmann at sa pagdala nito sa bansang Israel noong 1960. Itong si Eichmann ay sinasabing arkitekto at kasangkot din sa pagpapatupad ng Holocaust. Sa katunayan nga, siya pa ang tinaguri ang Holocaust's final solution. Nagawa rin nilang dakpin ang leader ng Black September na isang teroristang grupo at responsable sa Olympic Massacre na naganap noong 1972 sa Munich, bahagi ng Germany. Nagpatupad din ng daan-daang operasyon ang Mossad sa Israel at maging sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit ito ay hindi ganong naihayag sa publiko sa kung anumang kadahilanan. Kadalasan sa mga intelligence agency ay may mga lihim at hindi na inihahayag na mga kadakilaan at mahuhusay na mga agent. Ngunit masasabing mas iba sa kanila at mas angat si Eli Cohen na namayagpag at naging kilala mula pa noong mga nasa 1960. Ngunit sino nga ba itong si Eli Cohen? Siya ay masasabing karaniwang lalaki lamang na nasa 30 taong gulang nang naging isa sa pinakaimportanteng asset at bahagi ng Mossad. Hayaan ninyo ako na simulan ng pagsasalaysay patungkol sa buhay niya. Mula nang siya ay iluwal dito sa mundong ibabaw, taong 1924 noong maipanganak si Eli Cohen, ang kaniyang Syrian Jew na mga magulang ay naninirahan sa bansang Ehipto. Nang mga panahong iyon, ang kanilang tirahan ay naging sentro ng impluensya ng mga Zionist at maging ng mga Hudyo. Ngunit noong itatag ang Estado ng Israel noong 1948, agad silang lumipat sa nasabing bansa, pero nagpaiwan sa Ehipto si Eli at ipinagpatuloy ang kaniyang pag-aaral ng engineering. Ginawa rin niya iyon para makasali pa rin siya sa mga gawain ng mga Jewish at Zionist na naroroon. Ngunit sa kalagitnaan ng 1956, ang umiigting na antisemitikong kapaligiran sa Egypt ay lalong nagpahirap sa pamumuhay ng mga Hudyo roon. Dahil dito, tumungo na rin si Eli Cohen sa Israel at umuwi sa kaniyang mga magulang at kapatid. Noong nasa Israel na siya, nakapag-asawa siya ng isang babaeng Iraqi Jew na nagngangalang Nadia at nagkaroon silang dalawa ng 3 anak. Dahil may sarili ng pamilya si Eli Cohen, nagsimula siyang maghanap ng kaniyang trabaho. Taong 1957 naman noon nang matanggap siya sa Israeli Defense Forces at naging isa siyang counterintelligence analyst. Subalit, ang ganoong trabaho ay mabilis na nagpabagot kay Eli, kaya naisip niyang maghanap ng ibang trabaho na kapanapanabik para sa kaniya. Sinubukan niyang mamasukan sa Mossad, ngunit tinanggihan siya dahil nabatid nila na hindi maingat si Eli, kung saan ito ang isa sa pinakaimportanteng salik ng naturang ahensya upang hindi mapahamak ang mga agent. Subalit kahit na ganoon, tinitingnan pa rin siya ng Mossad at pinag-iisipang tanggapin dahil isa siyang polyglot o nakakapagsalita ng maraming wika. Kabilang naroon ang wikang Ingles, Pranses at Arabic. Isa rin sa tinitingnan nilang katangian ni Eli ay ang pagkakaroon niya ng photographic memory. Taong 1960, noong maghanap ng isang special agent ang direktor ng Mossad na si Meir Amit. Ang taong ito ay ipapadala sa Damascus para pasukin at tiktikan ang gobyerno ng Syria. Ngunit sa kasamaang palad, wala sa mga kinapanayam nito ang siyang lapat para sa ganoong misyon. Dismayado noon nang tiningnan ni Amit ang mga papeles ng mga taong hindi nakapasa, hanggang sa madako ang kaniyang paningin sa papeles ni Eli Cohen at agad siyang naintriga roon. Noong mga sumunod na linggo ang mga Mossad ay nagbalak na patagong siyasatin ang mga Hudyo na nakakapagsalita ng Arabic para makakalap ng mga impormasyon.
Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Eli Cohen at siya raw ang nababagay sa nasabing misyon. Ipinatawag ng Mossad si Eli na noong mga panahong iyon ay halos hindi makapaniwala sa oportunidad na nakalaan para sa kanya, ang makapagtrabaho sa Mossad. Subalit kahit na ipinatawag siya, ay wala pa rin siyang kaalam-alam kung ano talaga ang kaniyang magiging misyon. Sa loob ng 6 na buwan, habang nagsisimula pa lamang ang bukang liwayway, ay gumigising na agad si Eli upang mag-ensayo. Ang kaniyang naging guro ay isang tao na kilala lamang sa pangalang Yitzhak. Noong una, mas pinaigting pa ng kaniyang guro ang kaniyang photographic memory. Kadalasan ay naghahagis si Yitzhak ng mga bagay sa mesa kagaya ng lapis, susi at iba pa. Pagkatapos nito, titingnan iyon ni Eli ng ilang segundo at ipipikit niya ang kaniyang mga mata. Habang nakapikit, ilalarawan niya ng detalyado ang bagay na nasa mesa. Nalaman din noon ni Eli ang pagkakakilanlan ng modelo ng iba't ibang tangke, eroplano, at kahit kanyon, kahit pa mabilisan lang ang pagtitig niya doon. Tinuruan din siya ni Yitzhak ng mga estratehiya at kalakaran nila. Halimbawa na lamang doon ay kung paano makita at malaman ang isang target at mga paraan upang hindi masundan o mamatyaga ng ibang tao. Sa tulong din ng kaniyang guro, nagawa ni Eli ang makapagsalita ng Arabic na may accent ng Syrian. Nalaman din ni Eli Cohen ang paggamit ng maliit at advanced na radio transmitter kung saan makatutulong sa kaniya sa mga susunod niyang taon sa serbisyo. Pagkatapos ng masinsinang pagsasanay, tuluyan ng naging ganap na Mossad agent si Eli Cohen. Upang magawa niya ang kaniyang misyon, binigyan siya ng isang pekeng pagkakakilanlan bilang isang negosyanteng Syrian na nakatira sa bansang Argentina. Noong 1961, nagpaalam si Cohen ang kaniyang asawa at mga anak, kahit pa na hindi siya sigurado kung kailan sila ulit magkikita. Sumakay siya sa eroplano bilang Eli Cohen, ngunit pagdating sa Zurich ay binago niya ang kaniyang passport at naging Kamal Amin Thabet na ang ginamit niyang pangalan pagdating niya sa Argentina. Madalas ay nagkakaroon ng piging sa kaniyang bahay roon, kung saan ang mga matataas na opisyal ng Syria, mga airline stewardess, mga kalihim, at maging ang mga awit sa wikang Arabic ay gumagawa ng malalaswang gawain. Sa kabila nito, nagagawa ni Eli ang makakalap ng mga impormasyon mula sa kanila sa pamamagitan ng pagkukunwaring lasing at pakikinig sa mga opisyal ng Syria na nagkukwentuhan patungkol sa kanilang trabaho. Dahil sa madalas na pagkakaroon ng kasiyahan sa bahay ni Cohen at sa pakikipagsalamuhan niya sa mga lider at politiko roon, naging kampante sila sa kaniyang presensya. Kabilang sa mga iyon ay si Amin al-Hafiz, ang nooy magiging presidente pa lang ng Syria. Sa taong 1962, tumungo si Cohen sa Damascus. Doon nakipagsosyo siya sa isang negosyanteng Syrian na paniwalang-paniwala sa mga backstory kuno ni Cohen na nooy kilala sa pangalang Thabet. Sa Damascus, sumali si Thabet sa Ba'ath Political Party, isang grupong nananawagan para sa pagkakaisa ng mga bansang Arab para maging iisang estado. Ang partidong ito ay naghanda ng isang coup noong 1963 kung saan itinalaga nila ang isang kaibigan ni Cohen na si Amin al-Hafiz bilang kanilang bagong president. Ang bagong presidenteng ito ng Syria ay lubos na humahanga kay Thabet, kaya't kalaunan ay ginawa pa niya itong Minister of Defense. Dahil doon ay mas lalong nag-ingat si Eli habang patuloy siya sa pagmamanman sa kanilang mga galaw. Magmula noon, namuhay siya kasama ang mga embahada, mga mayayamang tao at maging ang mga lider ng naturang bansa. Ngunit linghid sa kaalaman ng mga ito, ang bahay ni Thabet o Eli ay naging taguan na ng mga kagamitan para sa secret transmission nilang gagawin. Sa kailaliman naman ng gabi o tuwing madaling araw, hindi pumapalya si Cohen sa pag-uulat sa Israel patungkol sa galaw ng mga opisyal ng Syria. Malapit lang kasi sa kuta ng mga sundalo roon ang kaniyang tirahan, kaya anumang oras ay makapagpapadala siya sa Israel ng mga military-related transmission.
Naging isang magandang dahilan yon para kay Eli dahil walang ibang makakapagsabi ng pinagkakaiba ng kaniyang mga broadcast at ng mga mensaheng mula sa mga sundalo roon. Iginugol niya ang sumunod na 3 taon sa pangangalap ng mga klasipikadong impormasyon patungkol sa gobyerno ng Syria at sa mga plano nito. Nakuha niya ang mga impormasyong iyon sa kanilang mga bagong kaibigan. Dahil dito, daan-daang mga report ang naisisiwalat niya sa mga kasamahan niyang Mossad sa pamamagitan ng radyo. Nagpapadala rin siya ng mga ulat sa kanila kung saan ang papel na ginagamit ay sinusulatan gamit ang invisible ink. Sa loob ng maraming taon ay naging hayag sa kanya ang mga impormasyong itinatago ng Syria na tanging mga matataas na opisyal lamang ang nakakaalam. Nagawa rin niyang isiwalat sa Israel ang mga binabalak ng Syria laban sa kanilang bansa. Isa na roon ay ang plano nilang pagputol ng supply ng tubig ng Israel sa pamamagitan ng paglilihis ng Jordan River palayo sa Lake Kinneret. Ang bahaging tubig kasing iyon ang siyang pinakapinagkukunan ng tubig ng bansang Israel. Sinabi rin ni Eli ang patungkol sa naturang lugar, kaya agad naman nilang binomba ang nasabing planta roon. Ang ganong kaganapan ay kalaunan nag-udyok sa mga taga-Syria para pagdudahan ng kanilang mismong gobyerno. Gayunpaman, na ipagpapatuloy pa rin ni Eli, ang pangangalap ng mga impormasyon na kalaunan ay magsisilbing malaking tulong sa pakikibaka ng mga sundalong Israeli. Ang ganoong gawain ni Eli Cohen ay naging isang ligasiya na tumatak na sa mga taga-Israel at sa tagumpay nito nang maganap ang Six-Day War noong 1967. Dahil sa pagkakaroon ng photographic memory, kahit na sa maikling sandali lamang niyang nakita ang mga mapa, ay nagagawa niya itong iguhit ng perpekto. Maging ang mapa ng mga bunker ng sundalong Syrian ay nagagawa niyang matandaan at maiguhit. Para kunwari ay may pag-aalala siya sa mga sundalong nasa Golan Heights. Nagsuhestyon siya sa kanila na magtanim sila ng mga puno roon para magkaroon ng lilim ang kanilang mga bunker at magiging tago rin ang kanilang pagkukublian. Kalaunan, ginamit ng Israeli Defense Forces ang mga punong iyon bilang mga tanda kung saan sila magpapaputok. Kung hindi lamang dahil kay Eli, malamang ay magiging bigo ang pagsakop nila sa Golan Heights na hindi lamang mahalaga para sa pagdepensa sa hilagang Israel. Ang Golan Heights rin ang pinagkukunan ng halos 30% ng supply ng tubig ng Israel. Simula noong taong 1962 hanggang 1964, 3 beses lamang na nakauwi sa Israel si Eli Cohen para makita ang kaniyang asawa at mga anak. Sa huling biyahe niya patungo sa Israel noong 1964, sinabi niya sa Mossad na ikinabahala niya ang bagong commander ng Syrian intelligence dahil hindi siya nito nagugustuhan o pinagkakatiwalaan man lang. Humiling pa si Eli na kung maaari ay alisin na siya sa naturang misyon, subalit nahikayat pa siya ng mga opisyal nila na bumalik sa Syria sa pinakahuling beses. Sa huling bahagi ng 1964, nalaman ni Eli na higit pa sa pagiging paranoid ang kaniyang nararamdaman sa kadahilanang nag-iimbestiga na pala noon ang gobyerno ng Syria kung sino ang responsable sa pakikialam sa mga lihim na impormasyong tinatago nila. Noong Enero 1965, dahil sa pagnanais na malaman kung sino ang salarin, nagtalaga ang military ng oras kung kailan magiging tahimik ang kanilang radyo. Sa pamamagitan nito, inaasahan nilang malaman ang lokasyon ng illegal transmission na gumagamit pa ng bagong tracking equipment na gawa pa sa Soviet Union. Kagaya ng kanilang plano, nagkaroon nga ng katahimikan sa komunikasyon ng mga sundalo, ngunit mayroong iisang transmission silang natukoy. Inalam nila kung saan iyon nagmumula at hindi nga sila nagkakamali dahil mula iyon sa bahay ni Kamal Amin Taabet o ni Eli Cohen. 4 na sundalo ang sumugod sa bahay ni Cohen at naaktuhan nila mismo ang nasabing agent sa kalagitnaan ng kaniyang pagpapadala ng transmission sa Israel. Dinakip, inusig, at pinarusahan nila si Eli Cohen. Nilitis din nila siya sa military tribunal kung saan wala siyang karapatang ipagtanggol ang kaniyang sarili. Galit na galit noon ang mga tao
kabilang na si Pope Paul VI. Humiling pa siya sa mga Syrian na kung maaari ay kaawan nila si Cohen. Subalit, hindi sila nakinig sa kaniya. Hinatulang may sala si Cohen at nasentensyahang mamatay. Noong mga panahong iyon, walang humpay siyang pinarusahan ng mga Syrians upang sana'y makakuha ng kung anumang impormasyon, pero wala silang nakuha kay Cohen. Bago siya patawan ng parusang kamatayan, nakipagkita pa siya sa isang Syrian rabbi at nagbigay rito ng huling liham para sa kaniyang asawa. Sa liham na iyon ay nakasulat ang mga katagang, "I ask you not to mourn for the past, but to look to the future. I am sending you last kisses. Pray for my soul." Noong May 18, 1965, binitay si Eli Cohen sa isang pampublikong lugar. Higit 10,000 taga-Syria ang tumungo sa lugar para saksihan ang kaniyang kamatayan. Ang mga Hudyo namang nasa iba't ibang panig ng mundo ay nanood sa kanilang telebisyon. Doon ay napag-alaman nila ang patungkol sa isang tao na makailang beses na napigilan ang mga delikadong plano ng Syria para sa Israel, na halos araw-araw sa loob ng 4 na taon, isinusugal nito ang kaniyang buhay. Iyon ay walang iba kung hindi si Eli Cohen. Ang tagumpay ni Eli Cohen bilang isang espiya ay nagpahiya ng sobra sa Syria. Naging dahilan iyon kung bakit ayaw ng gobyerno ng Syria na ibalik sa Israel ang bangkay nito. Gayunpaman, ay hindi tumigil ang mga Israeli sa pagnanais na maibalik sa Israel ang mga labi ni Eli. Sinubukan pa sanang nakawin ng isang espiya ang bangkay ni Cohen, ngunit nabunyag kaagad ang naging plano nito. Dahil doon, siniguro ng gobyerno ng Syria na hindi mananakaw ang bangkay nito. Si Eli Cohen ay isang bayaning Israeli na pinaslang dahil sa kaniyang walang kapantay na paglilingkod sa kanyang bansa. Nagsilbi siya ng walang pag-iimbot at ang inisip lamang niya ay ang kaniyang bansa. Ang kanyang tapang pagmamahal sa kaniyang bansa at ang impormasyon na kanyang ibinigay na naging mahalaga sa tagumpay ng militar ng Israel ay nagbigay sa kanya ng pagkilala at pagmamahal sa Israel bilang Arman at Damascus. Naging inspirasyon siya para sa bagong henerasyon ng Jews para magsilbi sa kanilang bansa. Sa ika-40 taon ng kaniyang pagkamatay, sinabi ni Prime Minister Ariel Sharon, si Cohen bilang isang bayani na naging maalamat gawa ng pagpasok niya ng mag-isa sa Kuta ng Leon. Ang kahanga-hangang kwento ni Eli Cohen ay talagang maituturing na isang alamat dahil sa mga naiambag niya sa Israel. Kahit pa na sa kaniyang kamatayan, ay patuloy pa rin siyang inaalala ng mga tao roon.